Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Dating may bisa sa Japan at may anak na Japanese passport, paano ba muling makababalik sa Japan? Pagbabalik sa Japan ng dating visa holder na may anak na Japanese citizen. Ang Japan ay isa sa mga bansang may mahigpit ngunit maayos na sistema ng immigration. Para sa isang Pilipino na dati nang may visa sa Japan at may anak na may Japanese passport, may mga espesyal na paraan upang makabalik. Gayunpaman, hindi ito automatic. Kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso, dokumento at pagsusuri. Mga dahilan kung bakit nais bumalik sa Japan. Karaniwang dahilan ng pagbabalik, pagsasamang muli ng pamilya, lalo na kung anak ay Japanese citizen. Pag-aalaga sa anak, trabaho o mas magandang oportunidad, legal na karapatan bilang magulang ng Japanese national. Sa Japan, mahalaga ang konsepto ng family unity. Kaya may mga visa category na pabor sa ganitong sitwasyon. Mga paraan para makabalik sa Japan. Dependent visa. Kung ang anak ay menor de edad. Kung ang anak ay Japanese citizen at menor de edad, maaaring mag-apply ang magulang ng visa bilang tagapag-alaga. Kailangan patunayan na ikaw ang primary caregiver. Long-term resident visa o Tae-Jusha. Ito ang pinaka-common na paraan. Para ito sa magulang ng Japanese child, dating nanirahan sa Japan, may strong family ties sa Japan. Ang benepisyo, pwedeng magtrabaho kahit anong trabaho. Mas flexible kumpara sa ibang visa. Spouse visa, kung kasal sa Japanese national. Kung ikaw ay kasal sa Japanese national, mas madali ang proseso. Mas mataas ang approval rate. Special permission or humanitarian consideration. Sa ibang kaso, kung may special situation, halimbawa, hiwalay pero may anak na Japanese, pwede pa ring payagan base sa kapakanan ng bata. Sistema ng immigration sa Japan. Ang Japan ay gumagamit ng points at document-based system. Pinangangasiwaan ng Immigration Service Agency of Japan. Sinusuri nila ang katotohanan ng relasyon sa anak, kakayahan mong suportahan ang sarili o ang anak, at ang record mo sa Japan, overstay ba or may violation, at ang layunin ng pagbabalik. Narito ang mga kailangang dokumento. Basic requirements, valid passport, visa application form, at ang iyong picture na passport size. Para sa may anak na Japanese, kosekitohon o family registry sa Japan, birth certificate ng bata, Japanese passport ng anak, proof of relationship kung nanay ka man or tatay ka. Narito ang mga additional documents. Explanation letter kung bakit ka babalik. Proof of financial support. Certificate of residence kung may sponsor sa Japan. At ang proseso ng pag-a-apply, Step 1, maghanap ng sponsor sa Japan. Maaaring kamag-anak, dating asawa, or legal guardian ng bata. Step 2, Certificate of Eligibility. Ito ay ina-apply sa Japan. At pinaka-importanting dokumento at ang proof na qualified ka pumasok. Step 3, Visa application sa embassy. Sa Pilipinas, Embassy of Japan in the Philippines. Isusubmit mo ang COE plus ibang documents. Maghihintay ka ng approval, maaaring 5 hanggang 10 working days kadalasan. Mga dahilan ng posibleng denial.
Kahit may anak na Japanese, pwede pa ring ma-deny kung may history ka ng overstay, kulang ang documents, hindi malinaw ang custody ng bata, walang sapat na financial support, at fake or inconsistent information. Mga dapat gawin para masigurong ma-approve: ayusin ang lahat ng documents, complete at authentic. Magbigay ng malinaw na explanation letter. Ipakita ang strong relationship sa anak. Kung may past issue ng overstay, ipaliwanag ng maayos. Humingi ng tulong sa legal advisor kung kinakailangan. Mga tips at practical advice. Mas malakas ang application kung ikaw ang primary caregiver ng bata. Kung nasa Japan ang anak, malaking advantage ito. Ang COE approval ang pinaka-critical na step. Iwasan ng fixer, dumaan sa legal na proseso. Sa kabuuan, ang pagbabalik sa Japan para sa isang dating visa holder na may anak na Japanese citizen ay posible. Ngunit nangangailangan ng tamang proseso at kumpletong dokumento. Ang pinakamahalagang faktor ay ang relasyon sa bata at ang kakayahang magbigay ng maayos na buhay sa Japan. Sa tulong ng tamang visa, kategory tulad ng long-term, resident visa, at sa gabay ng Immigration Services Agency of Japan, mas nagiging malinaw ang daan para makabalik at muling makapagsimula sa Japan. Long-term resident visa at sa gabay ng Immigration Services Agency of Japan, magiging maayos ang lahat para makabalik. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinapagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.